Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating lahat ngayon. At ang buhay nga natin talaga ay weather. Minsan group chat, minsan face to face. Ang pinaka-importante doon mga kapatid, na kahit ano nagaganap sa atin, whatsoever state I am, there with to be content. Kontento tayo. Ang importante ay nasasamba natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Face to face man to, group chat man to, nasasamba pa rin natin siya at nakakalugod pa rin sa Diyos yun na sumusunod tayo sa Kanya ng masaganang pagsunod. Kaya mga kapatid, hindi natin maiiwasan talaga ang mga persecutions, mga pag-uusig. Kakambal na yan ang pagiging Kristiyano natin pagkat Satan is the accuser of the brethren. Sinasabi yan sa Revelation 12:10 na pag sinabi kasing accuser, nag-aakusa na palalabasin ni Satanas na mali ka, masama ka, wala kang kwentang Kristiyano. At ganoon ang ginawa niya kay Job Ganoon ang matinding ginawa niya kay Job. Kaya sabi ng Revelation 12, Satan is the accuser of the brethren. Gumagawa ng paraan si Satanas para sirain tayo sa Diyos. Kaya sa Tagalog nun, sinabi tagapagsumbong Parang nagsusumbong na ito. Kasi parang ganoon din nga ang ginawa niya kay Job Kasi mamaya basahin natin yung ginawa niya kay Job. Sabi niya, kaya lang naman nakakasunod si Job sa iyo kasi pinagpala mo siya, tinatangkilik niya masaganang pagpapala. Bakit hindi mo purbahan na alisin sa kanya lahat ng tinan mo kung hindi itakwil kanya ng mukha? Yun sabi ni Satan sa Panginoon. Si Job walang ibang tao sa lupa na nakatulad ni Job na natatakot sa Diyos. Napakabuting tao ni Job. Sige, okay, galawin mo lahat ng kanyang pag-aari, lahat na nasa kanya, pero hindi mo siya pwedeng saktan o patayin. Sige, go. Basahin natin yung istorya ni Job na kung paano inakusahan ni Satanas. Job 1:6-12. Basahin natin yan. Isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon at nagsiharap sa Panginoon. Na si Satanas ay naparoon din naman, nakasama nila. Tignan mo, ang mga anak ng Diyos kung tawagin ng mga anghel noong araw ay sons of God Pero kung yun nga, talagang ang sons of God talaga, mga taong nilikha ng Diyos. Pero kung mawala pang tao nun, tinatawag ng Diyos ang mga anghel, mga sons of God. Kaya si Lucifer, sons of God yun, din ng Diyos dati yan Hanggang naging si Satanas na nga At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagayong sumagot si Satanas sa Panginoon, nagsabi, sa parood pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. So yan ang baluarte niya. Wala na siya sa third heaven, hindi na siya pwede doon So sa second heaven lang siya, tsaka sa earth, doon siya nagpapanik-panaog. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tumihiwalay sa kasamaan. Na magkagayon sumagot si Satanas at nagsabi, natatakot ba ang walang kabuhang si Job sa Diyos? Natatakot ba talaga sa iyo yan si Job? Sabi niya. So sisirain niya si Job Hindi mo ba kinulong siya at kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik? At bawat dako, yung pinagpala ang gawa ng kanyang kamay. So pinagpala mo ang gawa ng kamay niya, kaya siya yumaman, naging masagana sa buhay. At ang kanyang pag-aari dumami sa lupain. So maraming property si Job. Sabi ni Satanas, kaya lang naman yun, pinagpala mo yun kaya dumami pag-aari. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon, ito talagang tempter, manunukso talaga si Satanas Pagbuhatan mo siya ng kamay ngayon at galawin mo ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Pag sinabing tinatangkilik, pag-aari niya mga lupain, mga hayop, sarili niya, katawan niya, kaluluwa at espiritu niya, pag-aari, tinatangkilik yan So gagalawin yung lahat ng tinatangkilik, kaya ang ginalaw ni Satanas katawan Kasi pag masasaktan ng todo katawan, maapektuhan ng kaluluwa. So yun ang matalino si Satanas sa ganyan Alam niya kung paano titirahin kaso hindi siya makakalusot sa Diyos Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik, itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Okay, lahat ng pag-aari ni Job, lahat ng tinatangkilik, sige, pwede mong galawin. Yung katawan, pwedeng galawin. Yung pera, yung hayop, yung mga anak.
Sa gayon lumabas si Satanas at mula sa lupain ng Panginoon. Pero sa lahat ng ito na nangyari kay Job, pinuri pa ni Job ang Panginoon. Grabe yung pagpupuri. Yung dinaanan ni Job na hirap na yun, sabi niya, buti pa, hindi na ako pinanganak ng nanay ko, ganito lang pala buhay. Pero pinuri niya ang Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi pa nga niya hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad din akong paroroon sa aking Diyos. Nasa ano yan sa 21 ng Job 1, basahin natin yan. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. At hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos nag-alis. Siya ang nagbigay ng buhay, pwede niyang kunin ng buhay. Siya ang nagbigay ng kayamanan, pwede niyang kunin ng kayamanan. Siya ang nagbigay ng lahat ng pagpapala, pwede niyang kunin yun. Kaya nga sabi niya dun sa asawa niya ganito Sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Kasi sabi nung asawa niya, takwil mo na yan Diyos, magbiro mo ginagawa sa'yo. Ano, tatanggap pa tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. So, hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Never na nakakasala siya. Pero ito lang ang talagang naging ano niyo kasi ikaw ba naman ang dumaan sa hirap may sugad ka mula pa hanggang ulo. Namatay lahat ng mga anak mo. Naubos ang kayamanan mo. May mga kaibigan ka pero inuusig ka ng mali. Kasi na ano nga ni Satanas yung mga pati asawa niya, inuusig siya ng mali. Kasi nga accuser of the brethren si Satanas Ang pag-uusig na ginagawa niya, mag-aakusa ng maling accusation. Katulad natin, we are being judged falsely. Sa labas, sa mundo, hinahatulan na tayo ng mga sa kaopisina mo, kapitbahay mo na wala naman silang alam sa iyong buhay. Pero ginagawa kanilang masama, inaakusahan tayo. Si Satanas ang backup noon. Kasi ayun lang ang paraan ni Satanas kasi para makaganti sa Diyos gawin tayong gawin tayong akusado. Kaya mag-aakusa siya. Yun ang pag-uusig na ginagawa niya. Ito sabi ni Job bakit hindi sa 3:11 ng Job, bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipanganak ako ng aking ina? So ganun lang sa sobrang hirap lang niya kaya niya nasasabi. Pero hindi siya nagkasala. Sabi hindi siya nagsalita ng anuman sa Panginoon. Wala siyang sinabing salitang anuman sa Panginoon. Sabi dito nga, binasa ko na yun At hindi tayo tatanggap ng masama. Sa lahat ng ito, hindi nagkasali si Job ng kanyang labi. So, hindi nagsalita si Job tungkol sa Diyos ng masama. Pinuri pa nga niya Nagsalita lang siya sa sobrang hirap niya. Siyempre, tao ka napakahirap nun. Ikaw ang dumaan doon. Ako nga, dinaanan ko, napakahirap Yun lang, yung ang pa ako, pinalitan ng taytayan Grabing hirap yun. Biruin mo, pupunta ka sa CR, hila-hila mo yung paa mo. Pagkatapos, paano ka uupo, paano ka maghuhugas. Tapos yung hirap ni baby sa akin, siya nagpapaligo, napakahirap talaga, nadamay si baby doon. Pero yun naman ang batayan ng Diyos na talagang mahal ka ng asawa mo. Nagtitiyaga sa'yo, minamahal ka, kasama ka sa paghihirap. Yun naman ang mga patunay. Kaya yung mga umuusig sa atin, yung nag-aako sa atin falsely, okay lang yan. Kasi si Jesus Christ ang unang inusig. Uusigin talaga tayo. Pagka hindi ka inuusig ng mga anak ng diablo, hindi ka anak ng Diyos. Kaya nga inusig si Jesus Christ, anak siya ng Diyos Inusig siya ng diablo. Ang mga anak ng diablo, yung mga makasanlibutan, makamundo. Sabi sa John 15:20. Alalahanin ninyo, ang salitang sa inyo ay aking sinabi, ang alipin na hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang uusigin. Kung tinupad nila ang aking mga salita, ang inyo man ay tutupadin din. So yung mga anak ng Diyos, kapag tinutupad nila ang salita ng Diyos, maniniwala sila sa atin. Pero ang anak ng Diablo, walang paniniwalaan yan. Ang gagawin lang yan, maudyukan sila na sa taras, uusigin tayo. Sabi sa 2 Timothy 3:12,
ang nag-iibig ng magpakabanal-banal ay uusigin. So hindi pwedeng hindi ka, pag anak ka ng Diyos, magpapakabanal-banal kasi bago ka nang nilalang. Nabubuhay ka sa pananampalataya, sa bagong pagkatao. Yun ang kabanalan. Tiyak na uusigin ka ni Satanas, mag-aakusa. Hindi pwede mag-akusa. Basahin natin yung Revelation 12:10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, na siya sa kanila nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So ibig sabihin na nagsusumbong, nag-aakusa. Di ba yung minsan yung magkakapatid kayo, di ba? Susumbong ka nung kapatid kahit hindi, sabi o maiinis sa iyo yung kapatid, sabi, nay, nabasag niya ng pinggan. Para magalit yung nanay, di ba? Ganun din ang ginagawa ni Satanas eh. Nagsusumbong sa Diyos, nagsasabi ng pag-aakusa na hindi naman talaga totoo. Kaya sabi niya kay Job, di ba? Alisin mo lahat ng tinatangkilig niya pagka hindi itakwil ka niyan eh. Walang ibang tao si Job, napakamatuwid niyan, masunod, takot sa Diyos yan, nasusunod siya. Okay, sabi ng Diyos sa kanya, di ba? Sige, pwede mong galawin ng kanyang tinatangkilik, pero never mo siyang magalaw o masaktan. Hindi mo siya pwedeng patayan. O yun, submit na lang si Satanas na wala siyang magagawa. Ngayon, sinasabi naman ng Diyos na napakabuti na tayo nauusig. Na tayo falsely accused, pinararatangan at nararanasan natin ang paghihirap sa lupa. Kasi yun ang palatandaan ng kaligtasan natin. Sabi sa Philippians 1:28. Kaya yun ang kagandahan pag nararanasan nyo yung pag-uusig, lalo na yung aakusahan ka ng mali. Ako'y madalas akusahan dyan ng mali eh. Pero kita mo yung sino yung mga nag-akusa sa akin ng mali, nasa na sila ngayon. Paghihigantihan ng Panginoon, ang lahat na susumpa sa iyo, susumpain ko, ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Ang mga isinugo ng Diyos, ganun talaga sabi niya. Basahin natin Philippians 1:28. At saan naman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway. Kasi ang kaaway ng anak ng Diyos, anak ng Diablo. Ang kaaway ng Diyos, Diablo. Na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan. So malinaw na tanda ng kapahamakan. Kaya maaawa ka sa mga tao eh. Kapag inuusig ka, inaakusahan ka ng mali. Dapat tanda naman ito ng pagkaligtas ito mula sa Diyos. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So talagang magtitiis tayo eh. Kasi nga uusigin ka, aakusahan ka ng masama, madadalamhati ka, malulungkot ka. Pero panandalian lang yan, sisiw lang yan, masasanay din kayo. Sa opisina, magpapangkat-pangkat yan, maguguru-grupo yan laban sa iyo. Naiinggit yung mga yan na gusto nila ibaksa ka. Ganyan ang mga tao, yung gusto ng mga tao makita ka naghihirap, nakita kang bumabaksak. Ako nga dito, hinihintay nila ma-stroke uli ako eh. Kasi alam nila, pag na-stroke, ma-stroke uli. Maiinip sila, hihintay. Ang Diyos ko bumubuhay, ang Diyos ko ang pumapatay. Maghintay kayo sa wala. Basta't ako, nasa kamay ng Diyos lang ako, pinagkakatiwala ko lahat ng bagay sa Diyos. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Jeremiah 17. Hanggang 10, basahin natin. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So yun ang ginawa ng Diyos, pinagpala ako eh. Sa pag-persecute sa akin ni Satanas, in-stroke ako eh. Pinahintulutan ng Diyos na ma-stroke ako kasi pagpapalain ako ng Diyos. Bakit? Aasa ako sa Kanya. Sa Kanya na lang ako aasa, kaya mapalad eh. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tingnan mo si Jacob.
nakipagbuno siya sa anghel. Talagang nakipaglaban ng pananampalataya si Jacob. Kailangan ako mapagpala. Kita mo, pinilayan siya ng Diyos. Na-stroke si Jacob din. Yung, ewan ko kung left side o right side. Yung pigi niya, ginalaw eh. Kaya hanggang ngayon, hindi kumakain ng pigi ang Israel. Kasi sabi, ginalaw yun eh, yung kay Jacob eh. Pinilay si Jacob, kumbaga sa PWD, ginakatulad ko, pinilay ako. Parang nasa ganon, walang ibang asa kundi ang Diyos. Kasi takot siya kay Esau eh. Sabi niya, manghihiganti kapatid ko sa akin. Kaya pagpalain mo ko. Pero baliktad eh. Imbis na gantihan siya ni Esau, pinagpala pa siya. Bakit? Nakipagbuno si Jacob sa Panginoon by prayers and faith eh. Hindi niya binitawan ng anghel hanggat hindi siya pinagpapala. Kaya nagtagumpay yung si Jacob sa Diyos. Kaya sabi ng Israel eh, he reigns God eh. Nagtagumpay sa Diyos eh, Israel. Ang Israel tagumpay eh. Katagumpayan sa Diyos yun eh. Victory of God eh. Tuloy natin itong 8 hanggang 10. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Kasi pag sa tabi ng tubig kasi o kaya ilog o mga sapa, batis, pag mayroong puno doon, sisigla nun. Ang lalaking po, bakit? Ang ugat nun, lagi nakakasip-sip ng tubig dun sa batis, sa sapa eh. May supply ng tubig yun. Yun ang tumitiwala sa Panginoon, sabi. May supply ka ng Word of God ng salita. Bibigyan ka ng Espiritu Santo ng mga salitang magpapalakas ng loob mo, magpapatibay sa iyo. Hindi kanyang pababayaan. At hindi siya matatakot pagka ang init ay dumarating. Masasanay na tayo sa hirap, wala ka ng katatakutan, sanay ka na sa lahat ng kahit ano pa mangyari, mag Third World War, ano man ang maganap, hindi na tayo natatakot. Sapagkat Diyos ang pinagtitiwalaan natin eh. Yun ang ginawa ni David eh. Kaya si David, ang tindin, tumapang ng todo si David eh. Bakit? Biruin mo araw-araw siya inuusig ni Abner tsaka ni Saul. Ang kasama ni Saul, yung mga mahuhusay niyang top general, mga killer, mga killing machine. Talagang murderer para patayin si David, pero hindi nila magalaw si David. Bakit? Suportado ng Diyos si David. Takot na takot naman si David. Pero mo araw-araw ka hinahunting. Fugitive siya eh. Tuloy pa natin ito. Hindi matatakot pagka dumarating kung ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyot o maglilikat man ng pagbubunga. Walang kinatakutan si David kahit anong bagay. Biruin mo, fugitive sila, 600 kasamang sumunod sa kanya na pinalayas din na sa Saul. Sa sila kukuha ng mga pagkain. So, sinusuplayan sila Diyos ng pagkain. Kaya yung nangyari kay Nabal, di ba? Yung pinasugo ni David, kay Nabal yung mga tauhan niya para suportahan kasi pinoproteksyonan ni David yung mga hayupan nitong si Nabal eh. Si Nabal nung araw na yun, umiinom na ng alak, nagpupulutan. Pinalayas ni Nabal, di ba alam niyo itong istorya na to? Hindi binigyan ng pagpapala, nagalit ngayon si David. Lulusubin ngayon ni David. Nakita ni Abigail, prophet si Abigail eh. Nanguna agad si Abigail na pupunta siya kay David para humingi ng dispensa doon sa ginawa ng asawa. Nung palang yun, papatayin pala ng Diyos yung sinabal. Na-stroke o na heart attack kasi nanigas eh. Walang ginawa kundi uminom at pagpulutan eh. Siguro puro baboy pa kinakain pulutan, puro karne. Mai-stroke nga yun o ma-heart attack. Nung pala may plano din ng Diyos kay Abigail magiging asawa ni David. Para ang dugo ni Nabal hindi mapasa kamay ni David. Ang Diyos ang pumatay kay Nabal, hindi si David. Kasi papatayin nga ni David biruin mo, full support niya si Nabal eh. Suportado niya lahat ng mga tulisan, pwede magnakaw ng mga bakahan niya, tupahan niya, kambingan, suportado. Tapos konting support lang, kumbaga sa mga NPA, tong collection hindi nagbigay. Edi yun, pinatay siya ng Diyos para maisip si David na papatayin niya eh. Lulusob na yung grupo eh. Di ba ngayon nabalitaan na patay na pala, wala na siya papatay, pinatay na ng Diyos. Hindi siya mababali sa tanong na pagkutuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So, lagi may bunga. So, ibig sabihin, kapag ikaw umaasa ka lang sa Diyos, wala ka ibang inaasahan kundi ang Diyos, lahat ng takot mo mawawala. Sabi sa Psalm 34:4.
Kasi masasanay kang umasa sa Diyos. Yun ang nangyari sa akin. Dami ko rin kinatatakutan. Ngayon nga, may kinatatakutan pa rin ako. Ang dami ko kasi sakit. Ang dami ko sakit. Yung tinnitus ko. Walang tigil yung hugong ng tenga mo. Araw at gabi, matutulog ka. Di kinaibigan ko na yung tinnitus. Hindi ko na inaway. Kasi awayin mo din, hindi kang matutulog na. Kinaibigan ko na siya. Tinanggap ko na siya ng lubusan. Humuhugong pa rin, pero hindi na grabing hugong kasi hindi ko na nilalabanan. I let go na lang. Lahat ng takot ko, binigay ko na lang sa Panginoon. Yung spinal cord, yun ang pinakamatindi, yung spinal cord. Kasi pwede ako malumpo. Pwede ako malumpo kasi spinal cord yun. Kung yun nga si Superman, di ba? Yung kapatid ni Keanu Reeves, sino ba yun? Si Christopher Reeves ba yun? Si Superman? Nagkaroon lang damage ang spinal cord no, habang buhay na nakaupo sa wheelchair, na paralyzed na. Delikado ang spinal cord, kaya nga sabi ko, kahit ako bigyan ng pera ng Diyos, hindi ko pa o-opera. Kasi siya ang healer. Meron nga ako nabasa sa sa internet siya, surgeon siya. Nag-resign na siya sa trabaho. Sabi niya, yun na lang, nabuhay na lang siya ayon sa nag-business na lang siya. Neurosurgeon siya, pero nag-resign siya, umalis siya sa trabaho na yun. Kasi naniniwala siya, hindi naman kailangan operahan yung mga yan. Kusang gagaling yan pag pinagaling ng Diyos yan. Sabi niya, mawawalan lang siya ng income nung kung doon siya mananatili. Nag-isip siya ng ibang business, pinagpala naman siya. Ito sabi ni David sa Psalm 34:4. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Kasi walang ibang aasahan Magpe-pray ka lang na magpe-pray nung maestro ka ko. Wala ka namang gagawin, hindi ka usapin lang, hanapin mo ng hanapin ng Diyos, kausapin mo. Kahit minsan yan, nasanay na ako. Araw-araw, minuto, gusto ko na lang kausapin ng Diyos. Magtanong, kausapin. Tiisin yung mga lahat ng bagay na dinadanas natin, nasasanay na ako. Kasi sabi ng Diyos yun, ano itong binigay ng Diyos sa tao na kailangan niyang pagsanayan. Kasi nga kapighatian dito sa lupa, hirap Sufferings dito sa lupa. Pero kailangan masanay tayo ng Diyos. Para masanay, dadaling ka doon sa galing kalagayan. Isasalang ka, iha-hotshot ka, gagawin realidad. Katulad ni Job, realidad. O para sabihin ni Job, nabuti pa, namatay na lang ako sa bahay bata ng nanay ko kaysa sa ganito naging buhay. Gusto niya kapag araw, gusto niya gumabi. Pag gumabi, gusto niya. Ibig sabihin, inip na siya sa buhay, sa hirap. Ako pa, isa pa rin sa akin kahinaan yung mainipin ako. Inip na inip ako lagi. Kaya nga pag nagwo-worship, para hindi ako mainip, nagbabaraha ako para mabilis ang oras. Hindi ako mag-isip na kung ano-ano Kasi huhugong lang ng huhugong ang tenga ko. So may counter-attack doon. Kaya sabi ng Diyos, walang pagsubok na ibinigay yan Diyos sa tao na hindi niya mapagtatagumpayan. Sapagkat yung pagsubok na yun, yung makakaya ng tao at nagbigay din siya ng paraan kung paano iilagan. So yun ang mga paraan, naglalagay si Lord sa atin ng paraan para mailagan. Yun ang ginawa ng Diyos kay David. Talaga nailagan niya yung grupo ni Abner. Papatay siya. Sabi niya rito aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. So lahat tayo maraming katakutan Hindi ko lang gusto ko i-explain to sa inyo. Hindi naman ako psychologist Kasi may brain kasi tayo, di ba? Pahapyaw lang yung medyo natutunan. May psychology subject ako nung araw dyan Pahapyaw lang. Yung amygdala, yun yung nagsasabi ng fear Doon nandun sa part ng utak na yun na nakakaramdam ng fear. Ngayon, yung tinatawag na hypothalamus, darating dun yun. Ano ba gagawin? Fight or flight. Tatakbo ba o lalaban? Ngayon, para maayos yun, may part sa brain. Nagsisikret ng mga hormones para mabalanse yung brain mo. Kaya merong adrenaline rush Yung kapag takot na takot, nagkaroon ng adrenaline rush. Yung bakod na ang taas, natalo niya sa sobrang takot niya. Sa atin, hindi naman ganun. Ang Diyos na nag-aalis ng takot. Binibigyan tayo ng tapang. Pero habang ginagawa ng Diyos sa atin yun, dun nga nagkakaroon ng psychological ang brain functioning Yun nga, ini-explain ng psychologist yun. Magaling sila yun lang portion na yun ang medyo naalala ko, yung amygdala, tsaka hypothalamus. Wala na akong alam. Pero magtiwala lang tayo sa Diyos. Hanapin siya sa araw ng kabagabagan, sa araw ng mga takot at pangamba. Magtiwala ka lang sa Diyos. Believe.
Just believe. Don't fear, just believe. Yun lang ang sinasabi ng Diyos sa atin. Don't fear, just believe. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi ng Romans 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kapighatian ba? Kahapisan ba? Pag-uusig ba? Kagutom ba? Kahubaran ba? Panganib ba? Tabak ba? Gaya na susulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Kung hindi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng iyong sa atin na we are more than conqueror sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, we will conquer. We are more than conqueror, sabi. Mapagtagumpay tayo dahil ang katagumpayan natin ng Diyos, hindi naman tayo eh. Ang Diyos ang gagawa sa atin. Si David nga takot na takot, di ba? Pero ang Diyos ang gumagawa sa atin, binibigyan siya ng kapangyarihan na hindi matakot. 2 Timothy 1:7 yata yan. Tingnan natin kung tama. 2 Timothy 1:7. Tama nga. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at kahusayan. Power and of a sound mind. So binigyan tayo ng Diyos sa oras ng kabagabagan. Binigyan niya tayo ng sound mind na matinong kaisipan kung paano didesisyonan, ano ang gagawin, natuturuan tayo. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot. Yung takot kasi, maganda yung takot eh. Kumbaga sa natututo kang umasa sa Diyos. Katulad ni David. Kaya sa dininig ng Diyos, hanap siya ng hanap. Bakit natatakot siya eh? Ngayon, yung tinatawag na courage, spirit of courage, ibig sabihin ng courage, tapang, ibig sabihin, suppress yung fear. Hindi mo pag-ahariin yung takot. Ang mag-ahari sa atin, pananampalataya sa sinabi ng Diyos na we have not received the spirit of fear, but of power and of a sound mind. So pagtitiwalaan mo yung sinabi niya, I can do all things because Jesus strengthens me. Higit pa tayo sa mapagtagumpay. Mapagtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, lagi tayo nagtatagumpay sa lahat ng bagay. Yung more than conqueror. Kasi ang conqueror, nakaka-conquer ka nga, isa. Pero tayo, more than, ang daming nakaka-conquer. Sabi sa 4:12. 1 Peter 4:12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa malapit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa hindi karaniwang bagay. Kundi kayo magalak sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo, usang paghahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magagalak kayo ng malapis na galak. Kaya nga sabi ni Job, nagagalak ang aking puso eh, sapagkat sa araw na yun nang makikita ng aking sariling mata ang aking Panginoon. So revelation ng rapture yung kay Job eh. Dumaan si Job sa napakatinding pagsubok ng hirap. Pero pinoproteksyon na siya ng Diyos. At pagkatapos nito, binuhay pa siya ng Diyos. Dinoble pa lahat ng pag-aari niya. Persecution with blessings talaga eh. Katulad ni David, pinagpala siya ng Diyos. Naging hari siya sa buong Israel at saka sa Judah for 40 years. Sabi sa 1 Peter 4:14. Kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, mapalad kayo. So you are blessed. Kapag kayo ay pinaratangan ng mali, pag kayo ay pagkat ang espiritu ng kaluwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Yun ang patotoo.
na ang Holy Spirit nasa atin. Pagkat ang Holy Spirit nanahan kay Kristo, ang buong kapuspusan ng Diyos nanahan kay Kristo eh. Siya ang salita ng kami. Ang buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo eh. Kaya sinabi ni Kristo, nagtagumpay ako, tagumpay kayo. Kasi dito sa sanlibutan nga, marami kayong kapigatian. Pero lakasan nyo lang ang loob nyo. Magpakatibay lang kayo. Kasi tagumpay tayo, sabi ni Kristo. John 13 ba yun? John 16:33. John 16:33. Ang mga bagay nito sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. So yun ang naganap kay David, kay Job, nagkaroon pa rin ng kapayapaan. So hindi na naganap sa akin. Sa matinding hugong, napapayapa pa rin ako. Kasi ang peace of God natin, ang Diyos, si Kristo. Sa gitna ng kabag-kabag, sa gitna ng gulo, ng ingay, paggugol ng tenga, lahat ng persecution, si Kristo ang ating kapayapaan. Ang mga bagay dito sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa pagsasanlibutan, mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, akin dinaigan sanlibutan. Pag sinabi lakasan nyo ang inyong loob, tanggapin mo by faith na God has not given us the spirit of fear, but of courage and power and of a sound mind. So pagtitiwalaan lang natin yun, kasi sabi mapalad yung nagtitiwala sa Diyos para siya nakatanim sa tabing ilog eh. Maraming word of God na isusupply sa kanya, susuportahan siya ng tubig ng Diyos. Kasi ang tubig, yan ang salita ng Diyos eh. Kaya sabi, tatlo ang nagpatotoo dito sa lupa eh, dugo, tubig, at ang espiritu eh. Pero alam nyo, dito sa Bible, meron ditong wala. Yung Matthew 17:21. Inalis nila yun. Pinakita ni Jan sa akin yun eh. Sabi niya, Daddy, tingnan mo nga sa Bible mo kung merong Matthew 17:21. Tinignan ko. Oo nga, tingnan niyo sa Bible niyo sa Tagalog. Wala nga oh. Matthew 17:20 plus 22. Ang nakalagay dun sa 21 eh, by fasting and prayer yun eh. Mapapalaya sa masamang espiritu. Inalis yung fasting and prayer. At saka dun sa ano din, yung 1 John 5:7, inalis din yun sa Bible. Sa King James Version, sinabi, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Inalis din yun. Matitinding word of God yun. Yun ang ginagawa ni Satanas eh. Gumagawa siya ng paraan para ilang mga talata ng Biblia mawala. Para hindi mo mapagtiwalaan. Hindi nakasulat. Kung sasabihin halimbawa, labanan, pakita mo sa akin kung nakasulat. Eh, ginawa ni sila, tinanggal, wala ka mapapakita kahit ba. Kahit wala tayo maipakita. Yung King James Version, maipapakita natin. Alam nyo, inalis yun sa New King James Version. Yung King James Version, doon nakalagay yun eh. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Inalis yun. Ang naiwan lang yung sa tubig, dugo eh. Tignan natin sa Tagalog yun ha. Kung ano ipinalit nila. 1 John 5:7. Tignan natin ang ginagawa ni Satanas. Hindi naman niya madadaya tayo eh. Tignan nyo, ito nakasulat sa 1 John 5:7 sa Tagalog. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu katotohanan. Oo, totoo naman talaga yun eh. Pero hindi yan ang nakalagay sa King James Version. Ang nakalagay sa King James Version, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Dito iba eh. At ang Espiritu nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu tama. Pero inalis nyo. Pagdating dito sa 8, sapagkat may tatlong nagpatotoo. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, ang tatlo'y nagkakaisa. Yan naman yung there are three but record heaven in earth. The water, the blood, and the Spirit. Kasi si Kristo yung nagpatotoo dito sa lupa yung pamamagitan ng tubig at dugo eh. Di ba nung salaksakin ni Longhino sa dibdib? Sabi, dugo at tubig ang lumabas eh. Tapos dinivert ng Katoliko yan ang sinabi eh. Yung daw dugo at tubig na pumatak sa mata ni Longhino. Nakakita. Hero. Naging hero pa si Longhino eh. Sabi niya, siya ang tunay na anak ng Diyos. Wala sa Bible nun. Idinagdag din nila yun. So yun ang paraan kasi ni Satanas eh. Magbawas, magdagdag.
Ito naman si Soriano, tinanggal naman niya yung sa Mark 16. Yung palatandaan ng mananampalataya. Wala daw sa Bible yun. Nasa King James Version yun. Kaya nga sinabi ng Diyos eh. Mangyayari ito sa mundo, kaya binigyan niya ng authority si King James nung araw para bigyan ng authority na maglathala ng Bible na King James Version. Alam ng Diyos magaganap to. Ang daming lalabas ng mga false teachers, false doctrines, false book, false Bible. Eh kung mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo madadali ng mga yan. Nasusuportahan tayo ng Diyos ng discernment of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit. Kaya yan ang madalas na prayer ko sa inyo eh. Anointing of the Holy Spirit. Hindi natin kailangan ng tulong ng tao pagdating dyan. 2:27 ng first John sabi, tungkol sa inyo, ang pagkapahayag na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Kaya sigurado tayo yung Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos nananahan sa atin. Kaya yung anointing of the Holy Spirit nananahan sa atin. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Hindi na natin kailangan ng ibang mga pastor dyan sa paligid-ligid na yan o anuman libro o anuman books na lalabas pa. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan at kung paano kayo tinuturuan ito, gayon kayo nananahan sa kanya. Kaya nalalaman natin nananahan tayo sa Diyos. Kasi may anointing of the Holy Spirit. May discernment of the Holy Spirit. Yung espiritu ng karunungan, kaalaman, kapahayagan, ibinigay sa atin ng Diyos yun. Yun ang pagpapalang spiritual na binigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa ating Diyos dahil hindi tayo pinababayaan sa lahat ng bagay. In Jesus' name, Amen.